Ah, ang pag-ibig ng Diyos at ang bawat umiibig ay pinanganak ng Diyos na nakilala sa Diyos. Yun po. Then, sa number 3 po, sumasaksi ang banal na Espiritu na tayo nga ay anak na ng Diyos. Sa Romans 8, verse 16 to 17 po. Sana po may naiintindihan po. Amen. Amen. Meron po. Meron po. 16 to 17. Yes po. 8, Romans 8, 16 verse 7. 8 verse 16 to 7. Ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ang ating Espiritu na tayo ang mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo ang mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo kasama niya sa pagtitiis, tayo mga kasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Ito. Tingnan niyo po, tagapagmana po pala tayo ng Panginoon, ng ating Diyos, Yesu Cristo. Napaka swerte, napaka bless po natin na tayo po ay tagapagmana at makakasama niya tayo sa kanyang kaluwalhatian. Opo, so yun po. Iisin lang po natin yung ano. Mga suliranin, pagsubo, sa kabila ng, yun nga. Makakasama niya natin siya sa kanyang kaluwalhatian. Amen. So number 4 po, naranasan natin ang paggabay ng Espiritu. Nakasaad po yan sa Juan 16 verse 13. 16. Ngunit, pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig. At ipapahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Amen. Dito po, ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang naririnig at ipapahayag niya ito sa nangyayari sa hinaharap. So dito po parang ang pagiging totoo po, ang sinasabi nga po na the truth will set you free. Amen. Ang ganun po. Sa gabay ng Espiritu Santo rin po, mapapatnubayan tayo sa buong katotohanan. Kasi siya lang lagi nating kasama, ng Espiritu Santo po. Kaya, bawat kasinungalingan na magagawa natin, bawat kasalanan po na magagawa natin, yun po yung nakikita at naririnig ng Espiritu Santo. So, yun po yung na magiging sa huli, na ipapahayag niya yung mga mangyayari sa hinaharap dahil sa mga nagagawa po natin. Yun po. Then sa number 5 po, nadadama natin ng agape, na pagmamahal ng Diyos sa ating mga puso. Yung agape po means yung sacrificial, sa Greek word po is pag-sacrifice, yung taos-pusong pagmamahal po ng Diyos sa atin. Nasa Romans 5 verse 5 po. Romans 5. Romans 5. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso, sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Amen. Yung agape po is yung selfness, sacrificial, tsaka unconditional love po ng Panginoon sa ating lahat. Na sa pamamagitan po ng Espiritu Santo na binubuhos niya po lahat ng pagmamahal na yun po sa atin. So mapalad po tayo na
sa tulong at gabay ng Espiritu Santo, ay nakikita po natin yung talagang pagmamahal ng Diyos sa atin dahil araw-araw tayong ginagabay ng Espiritu Santo. Naranasan natin ang bunga ng Espiritu. Sa Galatians 5:22 to 23. Ang bilis ka. Amen. 5:20. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. Amen. Galatians. So ayon po sa Galatians 5:22 to 23, maganda po yung naidudulot ng Espiritu Santo sa atin. Nandiyan po lahat ng positive na pangyayari po sa ating buhay, katuwaan, kapayapaan, paghinuhod, kagandahan loob, kabutihan, pagtapat, kaamuhan at pagpipigil laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. So dito po makikita po natin na maganda po yung naidudulot ng Espiritu Santo sa atin, lalo na po katulad nito yung sa pagdating po sa kalaban. Dito po natin maano yung lahat ng kabutihan po at pagtatapat, tsaka lahat ng kapayapaan, katuwaan, puro positive po yung dala ng Espiritu Santo sa atin. Wala pong negative na ibinibigay ang Espiritu Santo sa atin. Nasusunod, sa pang-7 po, nasusunod natin ang mga kautusan ng Diyos. Sa unang Juan 2, verse 3 to 6 po. First John. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing makikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito, nalalaman natin ang tayo talagang nasa Kanya. Sino mang nagsasabing na nanatili siya sa Diyos ay dapat namumuhay tulad ng pamumuhay ni Hesus Kristo. Amen. Yan po, dito po parang sinasabi po na nandito po tayo po ay Kristiyano pero never natin sinusunod yung kautusan ng Diyos, matatawag po tayong sinungaling. So parang hindi po nakikita sa action natin yung pagiging Kristiyano, pagiging masunurin sa Diyos. Makikita naman po yan ng tao nga sa paligid natin. Pagka once na minsan sasabihin sa'yo, Christian ka pero ba't ganito ang ginagawa mo? Yung parang niloloko lang po natin ng Panginoon. Lalo na po hindi po tayo sumusunod sa mga utos niya po. Dapat po kung sinasabi niyo pong maka-Diyos kayo or Christian po tayo, dapat mamuhay po tayo katulad ng si Hesus Kristo po. Kailangan po pahayag po natin yung mga salita niya, yung mga mabubuting nagawa niya po para sa atin, yung pagsasakripisyo niya po para sa atin, para matubos po tayo sa kasalanan. So, ibigin po natin ang wagas ng ating Diyos.
diyan po natin malalaman na talagang tayo ay nasa Kanya. Sa pamamagitan po ng pagsunod po sa mga utos niya. So pangwalo po, naranasan natin ang katagumpayan. Sulat po ito sa unang Juan 5 verse 4. Sapagkat napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamagitan ng pananampalataya. Amen. So, mapalad po tayo dahil napagtagumpayan na po natin ang sanlibutan. At dahil po sa matinding pananampalataya po natin sa Panginoon, sa pagtitiwala po sa Kanya, ngayon po, kunwari po ay dumating po ang Panginoon at sigurado po na may lugar tayo sa Kanyang kaharian. Dahil po napagtagumpayan na po natin yung sanlibutan. So ang isipin na lang po natin is yung Kanyang kaharian. Naunawaan na natin ng mga espiritual na bagay. Sa unang Juan din po, 5 verse 20 naman po. At nalalaman natin na parito na ang anak ng Diyos. At binigyan niya tayo ng pag-unawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. So parang dito po mag-aano po yung John 3:16 po na ilalagay niya nga po yung bugtong niyang anak upang lahat tayo ay magkaroon ng kung sino man po ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak bagkus ay magkakaroon po ng buhay na walang hanggan. Hindi nga po na katulad nga po nung sinabi ko kanina na walang sino mong magulang ang ibibigay yung anak niya para sakripisyo at para sa sanlibutan po, para walang kahit ako po, yung anak ko po hindi ko po may bibigay ng ganun yun na basta-basta na lang po na pahihirapan ng mga tao para lang sa atin, para mailigtas po tayong lahat. Pero yun po ay ginawa po ng Diyos Ama para po maipakita niya yung pagmamahal niya sa atin. Then dito po sa pangatlong makabuluhang katanungan, ano ang mangyayari kung ang isang tumanggap na kay Jesus ay muling magkasala? Ito po sa C, ang pagpapatuloy sa kaligtasang handog ng Diyos. Pagpapahayag ng kasalanan at paglilinis. Sa unang Juan 1 verse 9 po. Kung pinapahayag natin ng ating mga kasalanan, pagkakawain tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan, sapagkat siya'y tapat at makinig. Amen po. Yun po, basta maging pagsisihan po natin yung mga kasalanan na nagagawa natin. Then, ipahayag natin ang kasalanan ng tapat, ng buong tapat sa ating Panginoon. Hindi naman po madamot ang Panginoon sa pagpapatawad. So, sigurado po na kahit ilang beses po tayo magkasala, kahit malaking kasalanan pa po, sabi nga po, tao nga po nagpapatawad, si Jesus pa po kaya. So, yun lang po, kailangan lang po na maging tapat po tayo. Tapos kailangan po, hindi na natin ulitin kung ano yung mga pagkakasala na nagagawa natin. Kasi kailangan may natututunan din po tayo sa bawat pagkakasala po na nagagawa natin. Hindi yung paulit-ulit lang, Lord, sorry. Ganun lang po, Lord, sorry ulit. Baka mainis na po si Lord, hindi na po kayo patawarin. Gawin ulit sa'yo yun. Paulit-ulit lang po. And sa pangalawa po, tanging sa Diyos lamang ang pagpapatawad. Sa awit
130 verse 4 po. Awit 134. 130 verse Verse 4 po. 4. Ngunit yung tinatawag kasalanan ay nilibot. Tinatawag mo lang kami upang sa iyo ay matakot. Ang tawag ng pinatawag kasalanan ay hindi mo. Matawag mo nga kami upang sa iyo matakot. Yun po. So, dito po, so pinatawad po tayo ng Diyos. Then, kailangan po mag-move on na tayo. Kalimutan po yung kasalanan na gawa natin. Then, sa pamamagitan po ng pagpapatawad ng Diyos, kailangan may takot din po tayo sa Panginoon. Magpasalamat po na tayo napatawad ng Panginoon. At kailangan po medyo may takot na din po tayo sa mga magagawa natin susunod na kasalanan kasi yun nga po, hindi naman natin alam kung anong pwedeng ibalik ng Diyos sa atin. So, yun po yung pagkakaintindi ko at masyado po ata ako mabilis. Isang months. Okay lang po yun. Sa maunawaan. May harina. Sa haba, yung mahaba. Para sa haba. Parang pag every Monday. Pero ikaw yung unang Parang pag every Monday, alas 12 po. 9:30 po lang. Kaya wala po yan Pero para at least napansin mo ba dati mahaba yung mga katanungan, yung mga sharing ng ano dito, na ano mo din na, yung sarili mo mismo yung Sa akin po eh, para sa akin. Ayan, di ba? Talagang ang plano ni Lord, Kaya hindi, dapat ang topic niya yung para sa next week, paedahan niya hindi siya pwede sa next week. Yung topic ko, siya ang nag-ano ngayon. Kaya talagang si Lord ay, bawat isa sa atin ay tinuturuan sa ano, diba? Para sa kanya po yan. Para sa kanya talaga yung topic na ito. Para sa atin po. Para sa lahat. Para sa lahat. Pero ang turuan sa kuya. Conclusion niyo po. Para sa inyo atin. ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako sa sandaling tanggapin natin si Jesus bilang ating Panginoon Amen. at tagapagligtas. Pinatatawad tayo at nililinis sa ating mga kasalanan. Amen. Habang tayo ay matibay na nangan sa kanyang mga pangako at matapat na naglilingkod, wala tayong dapat ikatakot sa araw ng pagsusulit ng ating mga buhay dito sa daigdig. Tiyak ang kaligtasang kanyang ibinigay sa iyo kung ikaw ay tapat at mananampalataya. Mararanasan mo ang katibayan ng kanyang pagliligtas sa inyong pagpapatuloy sa paglagong pananampalataya. Amen. So, yun po. Napakabuti po ng Panginoon na kahit paulit-ulit tayo nagkakasala, na nandiyan po siya para tayo patawarin. Then, tapat po siya sa kanyang mga pangako. Hindi lang po siya basta magsasabi na may liligtas ko kayo, ngunit gagawin niya po. At pagdating nga po ng sinasabi dito na pagsusulit sa ating buhay dito sa daigdig, tiyak na po yung kaligtasan na matatanggap natin galing sa Kanya dahil tayo tapat at nananampalataya po. Amen. So, ito po ay mararanasan natin sa pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo. So, kaya kailangan po tanggapin natin siya bilang ating Panginoon na tagapagligtas at sundin ang kanyang mga utos, ipahayag yung kanyang mabubuting salita. Ano po? So, para po makakamtan po natin ang sinasabi po at pangako ng Panginoon po para sa ating lahat. Kaya ayun po, doon sa makabulong tanong po, naipangako na po ng Diyos, tinanggap na din po natin, yung taglay na po natin, nasa sa atin na po yun, paano po natin gagawin sa araw-araw. Amen. Mga binigay po ng Panginoon natin. Yun po, maraming salamat po. Sana po may natutunan po.